Inaaresto na ng mga pulis ang isa sa dalawang gunmen sa brutal na pagpatay sa mag-live-in partner habang nasa loob ng bus sa Nueva Ecija noong Nobyembre. At ang itinuturo niyang nagbayad para barilin ang dalawa mismong anak ng ginang na biktima. Para sa update, live na magbabalita si Mon Gualvez mula sa San Fernando City sa Pampanga. Mon, ano ang background ng suspect? Cheryl, kinilala ang suspect na naaresto nga ng mga otoridad na si Alan De Los Santos. Isa siya sa dalawang gunmen na nakita nga sa dashcam video na namaril dito sa mag-live-in partner habang sakay ng bus sa bahagi ng Karanglan, Nueva Ecija. Itong si Alan De Los Santos, according sa investigation ng mga otoridad, ay sangkot sa mga gun for hire activities. At the same time, napag-alaman din ng mga pulis na meron siyang dalawang warrant na nakataas na parehong statutory rape, no? Isa sa Gimba, Nueva Ecija at isa naman sa Ilagan City sa Isabela na parehong no bail, kumbaga. At ito ay mga indikasyon na talagang sangkot sa mga illegal na aktibidad. Itong si Alan De Los Santos, isa sa mga sinasabing ang nagpaputok at namaril at pumatay sa mag-live-in partner sa may bahagi nga ng Nueva Ecija. Cheryl. Paano raw sila nagkakilala at nagkatransaksyon ng mastermind? Alam na ba kaagad nitong hired gunman na yung ang target ay mismong nanay ng mastermind? Oo, Cheryl, sinasabi ng naturang suspect na si Alan De Los Santos sa kanyang extrajudicial confession na ang nakatransaksyon nga niya ay si alias Tisoy. Alias Tisoy, kung maaalala natin, ang alias ng anak nitong si Gloria Atilano. Yan ay si Charlito Atilano Jr. alias Tisoy. At ito nga daw yung pinaka-nakausap nila magmula pa nung buwan ng Setyembre. Limitado lamang according sa naarestong suspect yung ibinibigay sa kanila impormasyon ni alias Tisoy. At ito ay umiikot lamang daw sa matinding galit at usapin ng mana, kaya nais niya ipapatay ang kanyang ina. So malinaw sa mga hired killers na nanay ng naturang mastermind o nag-utos nga at nagbayad sa kanila ang nagpapapatay dito. Cheryl. Nakailang beses silang nagkaharap nitong si alias Tisoy o yung anak nga noong ginang na binaril at magkano ang ibinayad sa kanila? Ang sinasabi dito, Cheryl, talagang isang pag-uusap, no? Pero continuous daw yung communication nitong si alias Tisoy sa mga gunman at talagang sinasabi nga na ito yung nagbibigay sa kanila ng details or lead kung nasaan ba itong naturang mga biktima. At lumalabas sa extrajudicial confession nga rin itong suspect na nasa 60,000 piso yung napagkasunduan kada ulo. So dahil dalawa, bukod sa nanay, kasama nga yung live-in partner, so total of 120,000 pesos. At bilang paunang bayad, nagbigay na daw si alias Tisoy ng 20,000 dito sa isa sa mga at-large pa rin na suspect, no, nakasama nga na bumaril dito sa loob ng bus. At ang sinasabi, talagang planado na talaga na after the hearing, talaga ipatutumba yung dalawang biktima. Cheryl. So talagang it was clear, talagang dapat silang dalawa ang itumba, hindi lang yung nanay. Oo, kasi talagang each, no, yung sinasabi nga dito, 60,000 pesos each. One for the mother dito sa ni alias Tisoy at saka yung isa nga yung sa live-in partner dahil nga madalas din talaga magkasama itong dalawa, no. Meron silang bahay sa Tarlac at meron din silang bahay sa Isabela at yun naman yung pinaka-routine lamang nila ng pagbiyahe. At itinoon nito, sinasabi nga dito sa investigasyon na yung huling hearing na kanilang pinuntahan, dito nga talaga na natunton at napuntahan nga or nasundan itong naturang mga biktima. Cheryl. Nung araw nung nabaril sila, 'di ba, may sasakyan daw kasi naman itong mga biktima, pero ang naalala ko doon sa isa sa mga report na kwento ng kaanak ay they weren't feeling well at mabilis lang naman, kukuha lang yata ng alahas, 'di ba? Parang ganoon. Kaya at balikan lang naman, so nag-boost na lang sila. So sino yung mga nag-feed ng ganitong impormasyon? Considering, Mon, na 'di ba medyo matagal na rin sila namang hindi nag-uusap na mag-ina. Oo, monitored, no, Cheryl, nitong anak
yung kanyang nanay, yung kanyang galaw. At itong anak mismo, si alias Tisoy, ang sinasabi nitong nitong naarestong suspect na gunman, ang nagbibigay daw sa kanila ng impormasyon kung nasaan itong mga biktima. At ang pinaka flow nung pinaka nangyari daw that day, nung November 15 ay nagsimula nga yan sa terminal pa lamang, nakasunod na kaagad itong mga suspect o ng mga gunman. At doon nga, they are trying to do an attempt na para barilin itong dalawang biktima pero hindi natuloy dahil punuan na yung bus, hindi na sila pinasakay doon sa bus, no? And then sumunod sila sa sinakyang bus, no? At they are trying to, kumbaga, makasakay ulit dito sa naturang bus pero nagtangka sila sa may bahagi naman ng Cordon, Isabela. So from Kawayan, sa bahagi ng Cordon, they attempted na talaga makasakay ulit ng bus pero puno pa rin yung naturang bus. Kaya patuloy lamang sila sa pagsunod dito sa naturang bus. Lula ng isang sasakyan, itong dalawang suspect, itong dalawang gunman, kasama daw doon sa sasakyan si alias Tisoy at kanyang live-in partner. At dito na nga sa bahagi naman ng Bayumbong sila nakakuha ng tiyempo at nakasakay na nga dito sa naturang bus at doon na rin talaga nagawa naman yung krimen sa bahagi naman ng Karanglan, Nueva Ecija. So technically talagang monitored kahit sinasabi nga na hindi bitbit yung gadget, talagang parang kumbaga nakasunod itong anak ng biktima sa kanyang nanay according dito sa mga suspect kasi ang nagbibigay lang doon sa kanilang information at talaga ng mga detalye ay yung mismong si alias Tisoy daw. Cheryl. At wala na silang iba pang nakaharap maliban kay alias Tisoy. Ang sinasabi lamang nitong naarestong suspect si alias Tisoy lamang ang kanilang kausap at yung nakasama naman nila sa sasakyan kung saan nila sinundan itong bus ay yung live-in partner nitong si alias Tisoy at yung driver, no? At wala nang iba. So, sangkot din. Masasabi natin na yung driver at posibleng yung live-in partner ni alias Tisoy ay may alam doon sa plano. Accessory sila. Yes, Cheryl, actually kasama rin sila kasama rin talaga sila sa sinampahan ng double murder case, no? Bukod dito kay Alan De Los Santos, sinampahan din ng double murder case ang 5 taong iba pa. Yung isang at-large pa rin na suspect na pinangalanan na rin ng mga polis, yan si Romelito Fabianes alias Umpak. Pangatlo ay yung mismong anak nga ng babaeng biktima na si Charlito Atilano Jr. alias Tisoy, yung kanyang live-in partner at isang John Doe na driver nga nung mangyari yung krimen o driver nung sa sinasakyan nila na sumusunod naman dun sa bus na kung saan pinangyarihan na nga ng krimen. Cheryl. Paano nahuli itong gunman, itong si Alan De Los Santos? Talagang November 25, no? Ito November 23 rather, na aresto itong si Alan De Los Santos sa may bahagi na ng Aurora province, no? At ang sinasabi talagang napagdugtong-dugtong yung mga testimonya ng mga witnesses dahil nga mula sa pinanggalingan, mula sa Isabela pa lamang, at the same time may mga tumawag din daw sa mga otoridad na nagsasabing kilala nila yung dalawang gunman or yung isa sa mga gunman at isa nga dito si Alan De Los Santos dahil nga kung maaalala natin yung dashcam video, Cheryl, may isa, walang takip talaga yung muka habang itong si Alan De Los Santos yung may face mask at based dun sa kanilang testimony, talagang kinilala nila itong si Alan De Los Santos at dito na nga tiniktikan, sinundan at the same time talagang binuo pa muna ng mga polis yung kanilang mga nag-gather ng mga ebidensya at testimonya at saka nahuli na nga itong si Alan De Los Santos at dito na napag-alaman na marami din pa pala itong sangkot nor kinasasangkutan na krimen sa Nueva Ecija, maging sa Isabela. Cheryl. Nasaan na raw yung isa pang gunman? Ngayon talagang at large pa itong isa pang gunman pero they are closely monitoring, no? Nandito pa rin naman daw at talagang kumbaga malapit na rin daw nilang maaresto. Kaya naman pinangalanan na rin talaga nila ito. Kumbaga malit na rin daw yung mundong ginagalawan nitong itong isang suspect, no? Na si Umpak Romelito Fabianes alias Umpak, no? Hindi pa nila binanggit muna kung saan yung location mismo ni Umpak pero according sa mga pulis, meron na daw sila talagang mga tao na
anumang oras, anumang araw ay handa na talagang arestuhin itong si alias Umpak. Hindi man dito sa double murder case, pero bit-bit pa rin kasi nito no, yung baril or meron maaaring dala ito ng mga firearms na maaaring dahilan ng kanyang pagkakaaresto. Pero this will, kumbaga, let's leave it up doubt sa mga pulis kung paano nila maaaresto itong isa pang suspect na sangkot nga rin dito sa pamamaril sa loob ng bus, Cheryl. Nung huli mong nakausap itong anak nitong babaeng biktima, no, si alias Tisoy, ay mariin niyang itinanggi na siya ang mastermind or may kinalaman siya dito sa pagkamatay ng kanyang ina at live-in partner. Any word from him? Nagtangka na ba tayong muli siyang makausap? May statement ba siya? Yes, Cheryl. Actually, after na ilabas ng mga pulis itong revelation or development ng kaso, agad tayong kumukontak, no, at tumatawag dito kay alias Tisoy, maging sa kanyang abogado. Si alias Tisoy hindi pa rin sumasagot sa ating mga tawag, pero ang kanyang abogado nagsabi na kailangan muna nila daw munang malaman, no, yung detalye ng isinampang kaso laban sa kanyang kliyente, at nais din daw muna niyang makausap itong kanyang kliyente hinggil sa naturang development nga ng kaso dahil talagang mariin nilang itinatanggi itong pagkakasangkot sa krimen. Kaya naman, nais daw muna nilang malaman yung buong detalye ng kasong isinampalaban sa kanila at saka sila magbibigay daw ng pahayag hinggil dito. Pero ang kanilang paninindigan, hindi raw magagawa ng anak sa kanyang ina ang naturang alegasyon o pambibintang, Cheryl. Ano ang susunod na hakbang ng mga otoridad, Mon? Ngayon, patuloy pa nga rin yung pagtugis dito sa isa pang at-large na suspect, Cheryl. Although, again, just to make it clear, yung double murder case ay isinampa na sa prosecutor's office sa Nueva Ecija para nga dito sa na-arestong suspect na si Alan De Los Santos plus other 5 individuals, including yung isang gunman, yung anak ng babaeng biktima, yung live-in partner at saka yung driver na nananatili pang John Doe. Pero after than that, talagang they are considering this case as somehow solved na raw at nakasalalay na sa piskalya yung sa korte, yung pinaka itatakbo nga ng naturang kaso. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.